Gandang araw Pilipinas, narito ang pinakamainit na balita ngayong araw. Isang bombang desisyon ang ilabas ng Korte Suprema kaninang umaga matapos ipagtos ang agarang pag-aresto kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa inilabas na resolusyon, may sapat umanong ebidensya para ituloy ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa Pangulo kaugnay ng umano'y malawakang katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ayon sa pagsalita ng Korte Suprema, ang nasabing desisyon ay bunga ng masusing imbestigasyon at deliberasyon ng mga maestrado sa mga isinampang reklamo laban kay Pangulong Kuting. Kagad namang naglabas ng warrant of arrest ang Korte at inatasan ang mga otoridad na ipatupad ito sa lalong madaling panahon. Nagpayag naman ng pagkabigla ang Malacanang at iginiit na ito ay isang hakbang laban sa demokrasya at hindi pa final na ang naturang utos. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa paligid ng palasyo. Habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga otoridad, hindi pa rin malinaw kung ano ang nasaan ang Pangulo sa mga sandaling ito. Patuloy namang tinututukan ang mabilis na pag-usad ng kwentong ito kaya manatiling nakatutok para sa mga karagdagang ulat. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marcos Jr. huhulihin na. At ito ang nalalapit na pagkawala ni Marcos Jr. ni Marcos Bongbong Marcos Bongbong Jr. Tinadtad no? So ito nga mga kabiyaya, mga kabanateros, at ito pag-uusapan ho natin ano ba to na kaso ni Marcos Jr. na maaaring hulihin siya. At ito yung nalalapit na pagkawala ni Marcos Jr. sa Pilipinas. Ano ba ito? Ayan yung mga pag-uusapan ho natin ngayon dito sa video na to. At ayun, no? Mega love shoutout sa ating lahat dyan. Oo, at sa sobrang tagal ko na hindi nakapag-vlog, kanina may isang upload tayo at meron pa palang isa. Meron ba tayo isang upload na aabangan nyo, no? So eto muna, panoorin ho natin ito. Ano ba itong sinasabi nila na na pagkawala ni Marcos Jr. at itong paghuli daw? Ano ba to? Palit ulo na ba? So may mababaliktad na ba ang sitwasyon? Si Marcos Jr. na ba ang papalit na na sa posisyon ni Pangulong Duterte sa ICC? At si Vice President Sara Duterte na ba magiging presidente ng Pilipinas? At tuloy-tuloy pa rin ba ang pamamayagpag at plano ni Martin Romualdez sa pagiging kanyang hangarin na maging presidente ng Pilipinas at pagiging Prime Minister ng Pilipinas? Taas nung pangarap. Sabi nga nila, hindi kasi may kasabihan, kung mangangarap ka lang daw, taasan mo na. Eh grabe naman yung kay Martin, Prime Minister. Si Pangulong Duterte nga na napakaganda ang ginawa dito sa Pilipinas, di niya naisip na maging Prime Minister siya ng bansang ito. Tapos ikaw, grabe naman, nandun na tayo sa point na hindi mataas mangarap. Pero yung sa'yo, over naman na eh. Abot na hanggang universe. Minsan bawas-bawasan mo yan So eto nga eto si Vice President Sara Duterte ay may may mga buwelta mapatungkol, may mga isiniwalat mapatungkol kay Martin Romualdez na yun po yung una nating bibigyan ng reaction video. At eto yan ang ganda ni Vice President Sara Duterte, sana all. Kaya galit na galit si Elise. Nasasapawan mo daw siya sa kanyang kagandahan. Nasasapawan daw sa kanyang kagandahan at inaagaw parang naakit si Marcos Jr. Ikaw naman kasi, Madam Lisa, dami-dami mong pera, transfer ng ulo. Hindi, di ba? Meron ngayon kumakalat sa social media
na pwede nang i-transfer yung ulo sa ibang katawan. So marami naman dyan na kapit sa patalim kung may mapera namang joke lang. So ito po, no? Panood, alam ko yung iba na panood na to, pero may mga pasabog tayong video na papanood sa inyo kung saan ay hinahabol o huhulihin na si Marcos Jr. So dito muna tayo kasi hindi natin to nabigyan ng reaction ng mga ilang araw. So panoorin mo natin. Sabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez, may informasyon ka na po ba rito and your reaction po? Wala akong information. Wala akong information sa document na nagpapalit kay House Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na ng pagkakamali at fraction na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez. Hindi na natin wala na rin yung pera na wala dahil sa Brian, next question. maybe may investigation ingay. mas nakikilain ng NBID. May schedule na, ma'am. Schedule na preliminary. May 9 yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-vote. In order na sabi ni anak attorney Tumante, right out na ang superior at sirain ang kanyang ama dahil wala naman na po kayong natulong sa kanyang distrito. Opo. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan. So, doon muna tayo, mamaya na tayo dyan kay Abante. Dito muna tayo magbigay ng reaksyon sa pagpalit. Parang papalitan daw itong si House Speaker Martin Romualdez, no? Alam mo, useless na. Wala na kasi kung ano pwede yun kung halimbawa lahat kasi alam naman natin, alam nyo naman na sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kundi si Martin Romualdez at si Saldico. Ni Saldico, hindi go ha. Oo. Si Saldico. So, ang dami na pong pondo ang nawawala na hanggang ngayon hindi ho natin mahanap-hanap. Hindi rin nila ma-explain kung nasan na yung mga pondo na pinagtatanggal nila. So, alam nyo naman na siguro kung ano yung mga pondo nila, lalong-lalo na sa BICAM report, sa blankong item na merong nagkakahalaga ng 241 billion. Tapos yung 6 trillion pa. So, asan na yung mga yon? So, ngayon, kung tatanggalin si Martin Romualdez, papalitan bilang House Speaker, useless na rin to. Useless na kasi una okay sana kung tanggalin siya basta maibalik niya lahat ng pondo. Ibalik niya yun sa mga dapat na ahensya, sa dapat na paglalagyan nun at paggagastosan. Okay yun, walang problema. Pero yung tipong aalis ka dahil wala tapos yung budget hindi mo maibalik wala yung kalokohan mo yun. Isang malaking kalokohan mo yun parang ano lang talaga kapag umalis siya bigla parang niloko niya lang talaga din ang sarili niya. Hindi pala sarili niya, tayo. Kasi isipin niyo maigi nasa na yung pera tapos bigla kang aalis. Bakit? Katulad ni Saldico, wala na rin paramdam si Saldico ngayon, katulad likod ko. Wala nang paramdam ngayon si Saldico. Ang dami rin na involved na isa rin siya sa humahawak ng pondo ng Pilipinas, 'di ba? Dalawa sila. So anyari? 'Di ba? May narinig ba tayo na sinabi ni Saldico, may na-explain ba siya doon sa mga pondo na nawawala, na hinahanap ng taong bayan? Wala. So, napaka nito, kahit palitan yung paulit-ulit yung speaker na yan, kung kurap yan, wala talaga tayong magagawa dyan. Ganun at ganun ang mangyayari. So, dito naman tayo kay Benny Abante, panoorin natin. Sirain ang kanyang ama dahil wala naman na po kayong natulong sa kanyang distrito. Opo. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni
Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAG namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Last Nasa question. syudad ng Maynila na tinanggalan nila ng budget. Last question, Fred. So yun, no, yung about dun kay Abante, ito hirap dito sa mga hype na to. Ano yan? Kayo lang ang pwedeng manita, kayo lang ang pwedeng bumanat, tas pag kayo binanatan, iyak kayo. Katulad na lang yan, totoo po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na itong si Benny Abante, si Pastor Benny Abante, ang naunang bumanat at nanira kay Pangulong Inday Sara Duterte. Oh, Inday Pangulo, ayun. No, so si Benny Abante po yung unang-unang gumawa nun. At alam nyo yan mga kababayan. Hindi natin maitatanggi yan. Sa tutusin nga hindi natin maikilala si Benny Abante kung hindi dahil binabanatan niya. Kung hindi niya binanatan si Vice President Sara Duterte, hanggang ngayon hindi natin kilala si Benny Abante. Hindi, totoo po yan. Ilang beses na po ba nanilbihan yan bilang congressman sa Manila? Diba? Bakit hindi natin siya nakilala? So ngayon, nakilala natin siya dahil nga sa pagbanat niya kay Vice President Sara Duterte. At yun po yung totoo doon. Ngayon, ang hirap kasi dito sa mga balat sibuyas. Pati Diyos, dinadamay mo pang hinayupak ka. Kung kailan tumanda ka, tsaka ka tumanda na paurong. Anak ng teteng nandun sa video niya pagdadasal, ulul. Bago mo ipagdasal si Vice President Sara Duterte, ipagdasal mo muna sarili mo. Ipagdasal mo muna sarili mo na sana tumino ka na. Ang hirap sa inyo kapag kayo yung naninira, okay lang. Pag kayo ang binalikan nung sinisiraan nyo, galit kayo, yudi punggol. Hindi, totoo po yun Totoo po yung sinasabi ko na Benny Abante, bago mo ipagdasal si Vice President Sara Duterte, pagdasal mo muna sarili mo. Baka sakaling maging maayos ka na rin. Wag mo kaming paandain. Ito so tutusin, kapal ng mukha niyan. Alam mo kung bakit? Doon nga daw sa hearing nila sa Senate, sa Congress, nung pinatawag nila yung mga vlogger, anak ng teteng, lumapit daw yung kay Boss Dada. Tapos sabi kay Boss Dada kampanya nyo ako sa mga vlog nyo, ha? Kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong tarantaduhin yung mga vlogger dun, kakampanya sa vlog namin. Tangina mo, sino ka? Gago ka ba? Ayaw nga pala, sorry. Ayaw nga palang tawagin, ayaw nga palang mamura niyan. Oo, kasi eto pa, isa pa. Pastor ka. Hindi mo alam na hindi naman mura yung gago. Hindi, totoo di ba nasaktan siya dun sa sinabi ni Joey na tinawag siyang gago? Anong doon? Bakit nasasaktan? Kakala ko ba pastor ka? Pastor ka, hindi mo alam yun. Raulo. Ano pa bang maano natin dito? Ayoko nang pag-usapan yan sa mga bilyar, no. At ayun nga, bumanat din po yung anak ni tawag dito ni Benny Abante. Wala syempre. Alam nyo yung sa anak ni Benny Abante, syempre alam nyo, kahit balibalik ta rin natin mundo, magulang niya pa rin yun. Natural na kampihan niya yun. Pero yung mga sinasabi niya doon na walang naiambag si Vice President Sara Duterte, anak ng teteng, presidente nga yun Vice President nga yun Tapos mas malaki pa na itulong ng congressman nyo. Sa Raulo, tumitigilan nyo kami. Dapat pinagsabihan nyo muna yung tatay nyo na, tay, bago, kung masasaktan po kayo sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, mas maganda siguro na
na inisip nyo muna yung mga dapat nyo sabihin sa kanya. Kayo naman kasi nauna. Kung mga to, sobra pa hanggang ngayon sa pangangampanya nyo, kailangan paaway pa rin. Kailangan na gamitin nyo pa rin yung mga Duterte. Anak ng titing ka. O ito, panoorin ho natin to. Hindi biro ang halaga ng pondo na umano'y nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. At ang sinisisi rito ni Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Anya, sobrang laki na ng halagang nakurakot. Kaya kahit palitan pa si Romualdez, hindi na may babalik ang ninakaw niya sa bayan. Si Jason Rubrico sa balita. Sunod-sunod ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte mula sa isyu ng korupsyon na kinasasangkutan umano ni House Speaker Martin Romualdez, patutsada ng anak ni Representative Benny Abante hanggang sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanyang mga kaalyado. Walang kumpirmadong impormasyon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagpapalit kay House Speaker Martin Romualdez. Pero git niya, huli na ang lahat kung ito man ay mangyari dahil malaki na umano ang nakurakot ni Romualdez sa pondo ng bayan. Wala akong information. Wala akong information sa document na pagpapalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So balikan man natin si House Speaker Romualdez. Hindi na natin mababalik yung pera na wala dahil sa korupsyon. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na Palace Memorandum na nagsasabing balak umanong palitan si Romualdez. Samantala, bumuelta si VP Sara sa pahayag ni Attorney Princess Abante, anak ni Representative Benny Abante, na wala raw karapatang bastusin ng Vice Presidente ang kanyang ama. Giit ni VP Sara, si Representative Abante ang unang nanira sa kanya ng walang dahilan. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira Dito pala maliwanag yung video. Abante ang Kaya ako pinapanood sa inyo to kasi doon kanina medyo maingay ito, medyo maliwanag. pangalan ko na walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang indicator nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Matatandaan na sa isang campaign sortie sa Maynila kamakailan, binanatan ni VP Sara si Abante kung saan ipinakita nito ang labas dila na larawan ng mambabatas, simbolo umano ng kawalang respeto. Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative... Kasi, wait lang, balik natin konti. Yan. Kasi kanina, hindi ko tinapos yung video about sa bilyar. So ganito na pala ang ginagawa. So, wala na pala talaga si Camille Villar sa alyansa. So, kaya pala na siya, ginagapang na ng mga alagad ni Marcos. Alam na this. Grabe, no? Pag hindi ka pala... ang hirap ng ganito, pag hindi ka gusto or pag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila, iuungkatin yung mga alam nilang pwedeng ibanat sa'yo. Lupit. Papanoorin natin. Hindi kasi ito marami hong nakapagkwento sa akin na itong si Manny Villar at si Pangulong Duterte talaga ay magkaibigan. Simulat sa pool, magkaibigan talaga sila at isa yan si Manny Villar. Kahit kay Pastor Apollo si Kibuloy, kaibigan ni Pastor si Manny Villar. Kaibigan ni Pangulong Duterte si Manny Villar. Hindi ko to sinasabi para iboto nyo si Camille. Ikinukwento ko lang para may kalinawan po kayo, no. May mga kwento pa nga na dati na inimbitahan si Pastor ni Manny Villar sa kanyang bahay or kung saan man at ganun din si Pastor Apollo kay Buloy kay Manny Villar.
Talagang at may mga video may video si Pangulong Duterte na sinasabi niya kaibigan niya si Manny Villar, di ba? So ngayon eto na. Ang malapit dito, alalahanin nyo, dalawa na ho si Richard Gomez, ganyan din ang ginawa nila. Kaso hindi pumutok yung kay Richard Gomez Nalaos agad. Ikaw ba naman, paano di malalaos? Drug lord yung gumawa ng issue. Kaya kahit ako sinong kaya nga maniniwala dun. Ngayon sa mga bilyar naman, lupit Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative Camille Villar sa pagkasenadora. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita nagtawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kumpirmado namang dadalo si VP Sara sa naka-schedule na preliminary investigation ng National Bureau of Investigation sa May 9 at 16. Ito'y kaugnay ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter-affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako. Ngayon naman pala dadalo naman si Vice President Sara Duterte. Ano pang iniiyak ng mga vlogger dyan? Pinapanood akong vlogger yung babae na mukhang bakla. Sabi niya, takot si Sara humarap sa NBI. Makukulong na si Sara. Investigation nga, tanga ka ba? Kaya nga pinapatawag nga dahil iimbestigahan nga Porket pinatawag na ng NBI, kulong agad, tanga. Bobo talaga. Eto, panoorin natin to. Asan yan? Ito ba yan? Ayan, eto. Panoorin natin ang nalalapit na impeachment kay Marcos Jr. Hindi pa yan yun. Hindi pa lang yan. Isang batikang legal expert ang nagsabing malinaw at mabigat ang mga naging paglabag ng Marcos Jr. administration. Sapat para magsilbing batayan ng impeachment laban sa Pangulo. Sir Virgil Parva sa balita. Habang patuloy na binabaliwala ng Marcos Jr. administration ang mga aligasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagiging mas malinaw na ang mga hakbang ng administrasyon ay naglalatag ng matibay na batayan para sa isang impeachment laban kay Marcos Jr. Ayon sa mga eksperto, ang mga kamalian at abuso ng gobyernong ito ay nagsisilbing malupit na ground para sila ay mapatalsik sa puwesto. Kasunod ng rekomendasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado na paiimbestigahan sa Ombudsman ang mga opisyal ng DOJ, DILG at PNP, mga ahensyang kinakasangkapan sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ay lumalakas ang pananawagan na may mga seryosong kasalanan ng mga nasa likod ng mga hakbang na ito. Pero ayon kay Attorney James Reserva, hindi magiging madali ang proseso ng impeachment dahil numbers game ang labanan sa politika. Anya, kailangang dumaan ang impeachment sa House of Representatives kung saan kinakailangan ang 1/3 ng boto, katumbas ng 103 hanggang 106 na kongresista. Sa Senado naman, kailangan makuha ang 1/3 ng boto o 8 senador upang magsimula ang impeachment proceedings. Sabi ni Reserva, maaaring magpatalsik ang mga mambabatas ng kahit sinong opisyal sa gobyerno kapag ginusto nila, lalo't kung sapat ang bilang ng mga papabor dito. Kahit walang ground, on the other hand, kahit groundless, kahit pa, I don't want to see your face because to me, your face is unpalatable. May catch all face kasi dyan ng yung kahit ano dyan yung... Ito na lang, pinakamadaling explanation dyan. Hindi ko kinokontra dun si Professor Una-una, isa-isahin natin yung pagpapalaya sa mga drug lord. De Lima Espinosa. Yan ilista natin. De Lima Espinosa. Isa na. Yung pagsarado ng
pinakamalaking drug war sa kasaysayan ng Pilipinas. Dun sa kaso na yun, sinarado bigla. Hindi na natin alam kung nasan yung issue mapatungkol ho dun. Pati yung driver, hindi natin alam kung nasan na ba. Mukha pa nga ni Boss Dada yun. Pangalawa po yun. Pangatlo, asan na po yung sandamakmak ng mga pondo na hindi mahanap-hanap? SSS, GSIS, Maharlika Fund, PhilHealth, SSS, ano pa ba? Marami. So pangatlo. Pangapat, yung flood control na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos di umano na pondo. Asan na rin yun? Laging eto, malapit na ang tag-ulan, mararamdaman na naman natin ng baha. So asan na yun? Yung hindi pa to huli pala. Panglima, yung BICAM report na merong 541 billion. 241 billion at mayroon pang 6 trillion trillion at billion ang pinag-uusapan dito. Asan na din yun? Hindi nila ma-explain yun. Alam naman na natin kung ano yung pinangtabo nila. At ang pinakahuli, yung pagsuko mo sa kapwa mo Pilipino sa ICC. Isa na pong talagang masasabi mo na nakarapat dapat na ho talagang ma-impeach si Marcos Jr. Yang 5 na yan, sa totoo lang ang dami yan. 5 pa lang yung nasasabi ko. Kaya nga kung pagbabasihan nyo, sino ba ang karapat dapat na ma-impeach? Si Sara Duterte ba? O si Marcos Jr.? Kasi isipin nyo maigi, ano ba ang pinag-uusapan kay Vice President Sara Duterte para i-impeach siya? Yung 125 million lamang na confidential fund. Ayun lang. Kung iisipin mo na yung kaso or yung maaaring kaso, maaaring ipataw kay Marcos Jr. para ma-impeach siya, sobrang dami. Diba? Kaya doon pa lang talagang yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, ginamit nga lang nila yung threat na yan eh. Sa totoosin nga lang hindi nga yan na kasali dapat sa usapang impeachment. Kasi wala naman threat na sinabi doon si Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung hilera yung kasalanan ni Marcos Jr. para ma-impeach siya, kasalanan ni Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya, di hamak na mas panalo na si Marcos Jr. Panalo na siya para ma-impeach. Diba? Kaya nga talagang etong taong pero una-una wala namang hinangad ang mga Duterte na matanggal sa pwesto etong si Marcos Jr. Sa halip nga, ang payo ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. ay pagbutihin yung trabaho niya. Mag-focus siya at tapusin niya ang tawag dito ang kanyang termino. Pero wag niyang pakialaman ang konstitusyon. Diba? Wag niyang pakialaman yung konstitusyon dahil hindi niya na dapat pakialaman yun. Yun eh. Yun yung isa sa mga tinatawag ko na karapat dapat talaga. Mas karapat dapat ma-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte. So tuloy pa natin. Mamaya may papanoorin ho tayong video. Nagsalita na ho si Marcos Jr. matungkol dito si impeachment niya. Betrayal of public trust. Kahit ano dyan ipasok nila. Provided it is supported by at least 1/3. So maging articles of impeachment na yan. Kahit walang basihan, kung sabihin naman sila doon, okay, dahil ayaw din namin siya, they can invent because they can do anything. Inihalimbawa din niya ang naging pagtatalsik kay Nooy Chief Justice na si Renato Corona kung saan kahit walang malinaw na dahilan ay pina-impeach ito na sa katapusan ay napatunayang inosente. Tingnan mo kay Justice Corona, Chief Justice Corona. How was he treated? How was case was being deliberated? Eventually, na-cleared siya eh. Pero patay na siya.
Yan ang problema ng impeachment natin. Pero hindi mo yan problema, Admar, kasi yan talaga ang design ng ating konstitusyon. Sabi ni Reserva, bagamat alam ng lahat na pinsan ni Marcos Jr. ang kasalukuyang lider ng Kamara at marami din siyang kaalyado roon, dapat ding ikonsidera na walang permanente pagdating sa politika. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang anumang hindi inaasahan. Now, sino na bang congressman dyan na magpirma ng impeachment? But hindi natin alam. Kasi ang politika ay fluid eh. We cannot predict what is going to happen in the next year. Yung mga unthinkable na mga pangyayari ngayon ay mangyayari yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!